Tiniyak naman ni Vice President Sara Duterte na hindi papalitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang legal team kahit pasunod-sunod po ang pagbasura ng mga mosyon na inihain naman ito sa International Criminal Court. Report ni Marilyn Villar, Moratillo. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi magpapalit ng mga miyembro ng kanyang legal team na humahawak ng kanyang kaso sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, tinanong niya mismo ang kanyang ama patungkol rito. Kasunod na rin ang concern ng mga supporter ng dating Pangulo sa trabaho ng legal team nito. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na mahalaga. Ang paglutang sa isyu ng pagpapalit ng legal team ng dating Pangulo ay kasunod ng ilang beses ng pagkatalo sa kanilang mga mosyon sa ICC, gaya ng hiling na interim release kay FPRRD, pag-question sa jurisdiction ng korte at fitness challenge kung saan iginiit nilang hindi umano fit humarap sa pagdinig ang dating Pangulo. Ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang tumatayong lead counsel ni FPRRD sa ICC case nito. Ilan sa mga naging kliyente ni Kaufman sa ICC sina dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba, anak ng dating Libyan leader na si Muammar Gaddafi na si Ayesha, at militia leader mula sa Central African Republic na si Mokom Gawaka. Nagpaabot naman ng pasasalamat si VP Sara sa mga patuloy na sumusuporta sa kanyang ama na halos isang taon na anya nakadetine sa The Hague. Pasalamat pa rin lagi. Yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos isang taon na at sigurado ako lalampas ito ng isang taon pa. Kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street. Gumagastos sila ng sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. Si dating Pangulong Duterte ay naharap sa 3 bilang ng crimes against humanity sa ICC. Sa Pebrero 23, itinakda ang pagdinig ng ICC Pre-Trial Chamber at inaasahang dedeterminahin dito kung sapat bang mga ebidensya ng prosekusyon para ituloy ang pagdinig. Kapag nakumpirma ang mga reklamo, aakyat ito sa trial chamber ng ICC. Madeline Villar, Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.